Dalawang taon matapos po ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, maraming kababayan po natin doon ang di pa rin daw nakakabangon mula sa kalamidad. Tila mabagal daw ang pagtugon ng gobyerno sa kanilang mga pangangailangan. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Connie, magdadalawang taon nga matapos manalasa ang bagyong Yolanda, muling nanawagan ng tulong ang mga nakaligtas sa Super Typhoon sa isang forum sa Quezon City tungkol sa post-disaster construction and right to adequate housing. Ayon kay Algina Lacaba, isa sa mga nakaligtas sa Tacloban. Bagaman nailipat na sila sa permanent relocation, napakalaking problema naman ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan. Partikular na rito ang access sa tubig. Wala raw supply ng tubig sa relocation site nila, kaya kailangan nilang pumila sa truck na nagde-deliver ng tubig. 3 piso raw ang halaga ng kada water jug. Araw-araw, 5 hanggang 10 jug ang nauubos ng isang pamilya. Pero dahil kapos din daw sa kabuhayan ang mga residente, madalas hindi nila alam kung saan kukuha ng pambili. Sabi nila Kaba, mukhang ang tubig na pumatay sa marami sa kanila noon ang siyang papatay rin sa kanila ngayon. Reklamo naman ni Los Santo Castillo Jr., Pangulo ng Tacloban Fisherfolk Urban Association, nasaan na ang emergency shelter assistance na ibinibida ng pamahalaan. Hindi raw dapat dahilan na nakatira sa danger zone para hindi sila bigyan nito. Tanong nila Castillo at Lacaba, bakit mabagal ang pagtugon ng national government sa kanilang mga hinaing? Isa sa mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa forum si Lorna Seraste, Group Manager ng National Housing Authority sa Visayas. Anya, ang ilan sa mga pabahay na naitayo na ay may kalayuan dahil dito raw ang natukoy na ligtas na lugar mula sa landslide, pagbaha at iba pang kalamidad. May ginagawa raw ang national government. Katunayan, ang budget para sa pabahay ay galing daw sa pamahalaan at hindi international aid. Sa ngayon, ongoing pa ang forum kung saan pipiliting sagutin ang mga problema ng survivors. Connie? Maraming salamat, Victoria Tulad.